Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Narito na naman tayo sa isang sulok kung saan ang bawat kwento ay may bigat, may aral, at may kakayahang baguhin ang ating pagtingin sa buhay. Handa na ba kayong muling buksan ang inyong mga puso? Sabi nila, ang pundasyon ng isang tahanan ay pagmamahal. Ngunit paano kung ang mismong haligi na pinagkakatiwalaan mo ang siyang unang guguho at magiging dahilan ng pagbagsak ng lahat ng iyong pinangarap? Ang kwentong inyong matutunghayan ay tungkol sa isang pusong dinurog. Ngunit sa gitna ng mga basag na piraso, ay muling hahanapin ang sariling lakas upang mabuo, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. 15 taon. Isang dekada't kalahati. Iyon ang haba ng panahong inilaan ni Hiraya Alcantara sa pagbuo ng isang pamilyang inaakala niyang perpekto. At ngayong gabi, sa kanilang ika-15 anibersaryo, lahat ay dapat maging espesyal. Ang samyo ng nilulutong beef Wellington ay nangingibabaw sa malawak nilang kusina. Ang mga kandila sa ibabaw ng hapagkainan ay sumasayaw, nagbibigay ng mainit na liwanag sa mga kumikinang na kubyertos at sa 2 kopita ng mamahaling alak. Lahat ay nakahanda. Napangiti si Hiraya habang hinahaplos ang seda ng kanyang suot na damit. Tumingin siya sa kanilang wedding portrait na nakasabit sa dingding. Ang mga ngiti nila ni Dante noon, puno ng pangako, puno ng pangarap. Si Dante Madrigal, ang kanyang magiting na asawa, ang CEO na hinahangaan ng lahat, ang kanyang mundo. Mami, ang bango naman yan, wika ng 10 taong gulang na si Sinag, habang papalapit sa kanya at yumayakap sa kanyang baywang. Para sa daddy mo ito, anak, malambing na sagot ni Hiraya, sabay halik sa noo ng bata. Espesyal na araw ni na mami at daddy ngayon. Happy anniversary po. Nakangiting bati ni Sinag bago tumakbo pabalik sa kanyang silid upang maglaro. Naiwan si Hiraya na may ngiti sa mga labi. Oo, espesyal ang gabing ito. Ilang linggo na rin kasing laging abala si Dante sa trabaho. Madalas gabihin sa pag-uwi. Ngunit nangako ito na babawi ngayong gabi. At si Hiraya, gaya ng dati, ay naniwala. Ilang sandali pa, isang marahan at pamilyar na tunog ang pumuno sa katahimikan. Ang tunog ng doorbell. Napatalon sa tuwa ang kanyang puso. Nandyan na siya, bulong niya sa sarili. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok at pinasadahan ng tingin ang kanyang sarili sa salamin bago maglakad ng may pananabik patungo sa pinto. Ito na iyon. Ang sorpresa niya para kay Dante. Pagbukas niya ng pinto, ang matamis ng ngiting nakahanda sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Hindi si Dante ang nasa harapan niya. Isang babaeng mas bata, nakasuot ng isang mamahaling itim na bestida, ang nakatayo roon. Ang kanyang muka ay parang isang anghel, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay puno ng tagumpay, isang ngiting mapang-asar. Ilang daktang ngiting. Sa likuran nito ay isang lalaking seryoso ang mukha, nakasuot ng barong at may dalang itim na portfolio. Sino kayo? Naguguluhang tanong ni Hiraya. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, itinaas nito ang kanyang telepono at ipinakita ang isang litrato. Isang litratong nagpaguho sa mundo ni Hiraya. Si Dante at ang babaeng ito magkayakap ng mahigpit sa isang beach. Ang kanilang mga labi ay magkadikit. Sunod-sunod na mga litrato. Sa isang restaurant, sa loob ng kotse, sa isang hotel room. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ako si Celestine Romero, pakilala ng babae. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may talim. Ang bagong pag-ibig ni Dante. At siya naman, turo nito sa lalaking kasama, ang abogado niya. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang ibig sabihin nito, tapos na ang maliligayang araw mo, Mrs. Madrigal.
Walang pakundangang sagot ni Celestine. Ang abogado ay humakbang pasulong. Ginang Hiraya Alcantara Madrigal, formal na wika nito, pinapayuhan po kayo na lisanin ang pamamahay na ito sa lalong madaling panahon. Ayon sa kasulatang ito na pinirmahan ni Ginoong Dante Madrigal, ang pagmamay-ari ng bahay at lupa na ito ay nailipat na sa pangalan ni Miss Celestine Romero. Parang isang kulog ang bawat salitang binitawan ng abogado. Hindi makapaniwala si Hiraya. Hindi ito totoo. Bahay namin ito. Anibersaryo namin ngayon. Isang malutong na halakhak ang kumawala mula kay Celestine. Anibersaryo? Iyan ba ang akala mo? Hiraya, para kay Dante, ito ang gabi ng kalayaan niya. At para sa iyo, ito na ang katapusan. Binigyan sila ni Celestine ng 1 oras para mag-impake. 1 oras para lisanin ang tahanang binuo niya sa loob ng 15 taon. Nang hihinang umakyat si Hiraya sa kanilang silid, ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 libra. Ang mga larawan nila ni Dante sa dingding ay tila nanunukso. Tinungo niya ang silid ni Sinag na nooy nakatulog na sa paglalaro. Ginising niya ang anak sa pinakamalambing na paraan na kanyang makakaya, kahit na ang sarili niyang puso ay durog na durog. Anak, gising na. Aalis tayo. Saan po tayo pupunta, Mami? Darating pa po si Daddy, di ba? Tanong ni Sinag. Habang kinukusot ang mga mata, hindi makasagot si Hiraya. Niyakap na lamang niya ng mahigpit ang anak at sinimulang isilid sa isang maleta ang ilang mga damit at ang paboritong laruan nito. Pagbaba nila, nadatnan nila si Celestine na nakaupo sa sofa na para bang siya na ang reyna ng bahay. Nang makita sila, tumayo ito. Oras na. Habang papalabas sila ng pinto, nagsimulang pumatak ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Walang sasakyan, walang pera, walang direksyon. Pinilit ni Hiraya si Sinag na isuot ang kanyang jacket habang siya ay nababasa ng ulan. Bago tuluyang isara ang pinto, huling sinulyapan ni Celestine si Hiraya. Huwag na huwag ka nang babalik dito. At pagkatapos, ang pinto ay sumarado ng may kalabog. Ang mga ilaw sa loob ng bahay, ang mga ilaw na maingat na inihanda ni Hiraya para sa isang romantikong gabi, ay isa-isang namatay. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng malakas na ulan, sa labas ng gate ng sarili niyang pamamahay. Mahigpit niyang yakap si Sinag na nanginginig na sa takot at ginaw. Tumingala siya sa madilim na bahay, ang tahanan ng kanyang mga pangarap na ngayon ay simbolo na ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Wala na ang lahat. Sa isang iglap, ang kanyang perpektong mundo ay naging abo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng umiiyak na kalangitan, hindi niya alam kung paano pa sila magsisimulang muli. Ang tanging numero na pumasok sa isip ni Hiraya sa gitna ng pagkataranta ay ang numero ni Linda, isang dati niyang kaibigan mula sa kolehiyo na hindi na niya gaanong nakakausap simula nang ikasal siya kay Dante. Sa isang payphone na nakita niya sa isang convenience store, nanginginig ang mga kamay na idinayal niya ang numero. Dala ang huling kusing na nasa kanyang pitaka. Isang tawag lang, sumagot si Linda. At kahit hating gabi na, hindi ito nag-atubili. Pumunta ka rito, Hira. Bilisan mo. Ang apartment ni Linda sa Barangay Mapayapa ay isang mundong napakalayo sa Villa Esmeralda. Masikip, maingay, at ang hangin ay tila amoy ng pinaghalong luto ng bawat kapitbahay. Ngunit sa gabing iyon, ito ang naging kanlungan nila ni Sinag. Kinaumagahan, nagising si Hiraya sa tunog ng mga nagtatawirang tricycle at sigawan ng mga batang naglalaro sa labas. Ibang-iba sa tahimik na umaga na kinasanayan niya. Si Sinag ay mahimbing pa ring natutulog sa nag-iisang kutsyon na inilatag ni Linda para sa kanila sa sahig ng maliit na sala. Paglabas niya ng silid, naabutan niya si Linda na naghahanda ng kape. Ang mukha ng kaibigan ay puno ng pag-aalala. Hira, kumusta ka? Mahinang tanong nito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Tumango lamang siya
Ngunit ang mga mata niya ay nagsasabi ng lahat. Niyakap siya ni Linda. At sa yakap na yon, naramdaman ni Hiraya ang awa. Ang awang hindi niya kailanman inakalang mararamdaman mula sa iba. Dati, siya ang kinaiinggitan. Ngayon, siya ang kaawa-awa. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Mommy! Napalingon sila sa boses ni Sinag. Ang bata ay nakatayo sa may pinto, kinukusot ang mga mata. Bakit po tayo nandito? Hindi po ba tayo uuwi sa bahay? Nanigas si Hiraya. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na wala na silang babalikan? Anak, magbabakasyon muna tayo dito kay Tita Linda mo. Iyon na lamang ang pinakamadaling kasinungalingan na naisip niya. Kinailangan niyang harapin ang katotohanan. Pagkatapos mag-almusal ng pandesal at kape, isang almusal na napakasimple kumpara sa dati niyang kinakain, nagpaalam siya kay Linda para lumabas. Ang una niyang destinasyon, ang bangko. Umaasa pa rin siya sa isang maliit na sulok ng kanyang puso na may natira pa para sa kanila. Na baka sa galit lang ni Dante ay pinalayas sila, ngunit hindi naman siguro siya ganoon kasama para kunin ang lahat. Nagkamali siya. Pasensya na po, ma'am, sabi ng babae sa teller habang tinitignan ang computer screen. Zero balance na po ang joint account ninyo ni Mr. Madrigal. Winidraw po lahat ang laman kahapon ng umaga. Gumuho ang natitirang pag-asa ni Hiraya, ngunit may mas masakit pang balita. At Ma'am Hiraya, dagdag ng teller na may pag-aalangan sa boses. May isa pa po kayong personal account dito. Mayroon po itong outstanding loan, isang business loan na inaprubahan 2 linggo na ang nakalipas. Loan? Pero wala akong ina-apply na loan. Naguguluhang sabi ni Hiraya. Ipinakita sa kanya ng manager ang mga dokumento. Naroon ang pirma niya, isang pirma na ginaya ng perpekto. Isang business loan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso na ngayon ay nakapangalan sa kanya at wala ng pondo. Ito pala ang plano, hindi lang siya iniwan. Ibinagsak siya sa isang napakalalim na hukay ng utang. Lumabas siya ng bangko na parang isang kaluluwang nawawala. Ang init ng araw ay hindi niya maramdaman. Ang ingay ng kalye ay parang isang ugong na walang kahulugan. Niloko siya. Pinagtaksilan siya sa paraang hindi niya sukat akalain. Sa mga sumunod na araw, nilamon niya ang kanyang kahihiyan at nagsimulang maghanap ng trabaho. Pumasok siya sa mga opisina, mga butik, mga restaurant. Ngunit pare-pareho ang kanilang sagot. 15 years po kayong walang work experience, ma'am? We're looking for someone younger with a more recent background. Pasensya na po, puno na kami. Bawat pagtanggi ay isang sampal sa kanyang muka. Ang Hiraya na dati asawa ng isang CEO na nirerespeto sa alta sosyedad ay isa na lamang babaeng walang silbi sa mata ng mundo. Isang gabi, matapos ang isa na namang nakakapagod at walang frutang araw ng paghahanap, pumasok siya sa banyo ng apartment ni Linda. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi niya kilala. Payat, maputla, may malalalim na eye bags at mga matang walang kislap. Ito na ba siya? Ito na ba ang kahihinatnan ng 15 taon ng kanyang buhay? Hindi na niya napigilan. Sumandal siya sa malamig na pader. Dahan-dahang napaupo sa sahig. At doon, sa katahimikan ng maliit na banyo, humagulhol siya ng walang tunog. Umiyak siya para sa kanyang mga pangarap na nawasak, para sa tiwalang sinira, at para sa kinabukasang hindi niya alam kung paano sisimulan. Nang maubos na ang kanyang luha, naramdaman niyang wala na siyang lakas. Pakiramdam niya, ito na ang dulo. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, pinilit niyang tumayo. Bumalik siya sa sala at naupo sa tabi ng kahon na naglalaman ng iilang personal na gamit na nadala niya mula sa dati nilang bahay. Binuksan niya ito ng walang gana, hinahanap ang kahit anong pwedeng pagmulan ng lakas. Mga lumang litrato, mga sulat,
At doon, sa ilalim ng mga ito, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Isang maliit, luma, at medyo naninilaw ng notebook. Ang pabalat nito ay malambot na sa kalumaan. Binuksan niya ito. Sa unang pahina, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang yumaong ina, mga sikretong recipe ng pamilya Alcantara. Habang hinahaplos niya ang bawat pahina, ang amoy ng lumang papel ay nagbalik sa kanya sa kusina ng kanilang bahay sa probinsya. Naalala niya ang init ng oven, ang tamis ng condensed milk, at ang mga ngiti ng kanyang ina habang tinuturuan siyang magmasa ng harina. Isang kislap, isang napakaliit na kislap ng pag-asa, ang biglang sumilay sa kanyang pusong nagdidilim. Ang luma at munting kwaderno ay tila isang tanglaw sa gitna ng kadiliman para kay Hiraya. Sa bawat pahina na kanyang binubuklat, tila naririnig niya ang malambing na boses ng kanyang ina. Nararamdaman ang init ng yakap nito at naamoy ang samyo ng kanilang kusina sa probinsya noong siya'y bata pa. Hindi ito listahan lamang ng mga sangkap at pamamaraan. Ito ay isang koleksyon ng pagmamahal, isang pamana ng katatagan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang tunay na determinasyon ang pumalit sa blangkong tingin sa kanyang mga mata. Hindi pa ito ang katapusan. Mayroon pa siyang pwedeng kapitan. Mayroon pa siyang pwedeng simulan. Ngunit ang pag-asa ay hindi nakakabusog. Ang mga pangarap ay hindi nakakapagbayad ng upa. Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, habang naglalakad sa kahabaan ng palengke ng Barangay Mapayapa, nakita niya ang isang maliit na karatulang nakasabit sa bintana ng isang karinderya. Wanted, dishwasher. Napahinto si Hiraya. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Isang dishwasher. Ang asawa ng dating CEO na si Dante Madrigal. Maghuhugas ng pinggan? Ang kahihiyan ay muling kumirot sa kanyang dibdib. Naisip niya ang kanyang mga kamay na dati laging may manicure, pinalamutian ng mga diamanting singsing. At ngayon? Ngunit pagkatapos ay nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Sinag. Ang kanyang anak ang mas mahalaga kaysa sa anumang pride na natitira sa kanya. Huminga siya ng malalim, itinikom ang kanyang mga kamao at pumasok sa loob. Ang may-ari, isang matabang babae na nagngangalang Aling Rosie, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sigurado ka, Day? Mukha kang hindi sanay sa ganitong trabaho. Nilunok ni Hiraya ang kanyang orgulyo. Kailangan ko po ng trabaho, Aling Rosie. Kahit ano po, tatanggapin ko. Masipag po ako. May pagdududa man, nakita marahil ni Aling Rosie ang desperasyon sa kanyang mga mata. Sige, subukan mo. Magsimula ka bukas. At nagsimula nga siya. Ang unang araw ay parang isang walang katapusang parusa. Ang tumpok ng maruruming pinggan, baso at kaldero ay tila hindi nauubos. Ang amoy ng sebo at tirang pagkain ay nanunuot sa kanyang ilong. Ang init mula sa kusina at ang walang tigil na pagbuhos ng tubig ay nagpapawis sa kanyang buong katawan. Sa pag-uwi niya ng gabing iyon, halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa sa sobrang pagod. Ang likod niya ay nananakit. Ngunit ang pinakamasakit tingnan ay ang kanyang mga kamay. Pula, namamaga, at may maliliit na hiwa mula sa mga kubyertos. Ang mga kamay na dati hinahaplos lang ang mamahaling tela at mga alahas, ngayon ay magaspang at sugatan. Ngunit habang nakahiga siya sa tabi ni Sinag ng gabing iyon, tinititigan ang payapang mukha ng natutulog na anak, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Ang bawat patak ng pawis, ang bawat sakit, ay para sa batang ito. Kahit pagod, hindi pa siya natulog. Nang masiguro niyang mahimbing na si Sinag, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kwaderno ng kanyang ina at ang kakarampot na perang natira sa kanya matapos bumili ng pagkain.
Maingat niyang binili ang mga sangkap na kailangan niya para sa pinakasimpleng recipe sa aklat, ang classic na ensaymada. Sa maliit na kusina ni Linda, sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya, nagsimula si Hiraya. Ang pagmamasa ng harina ay naging isang uri ng terapya. Habang hinahalo niya ang mga itlog at gatas, ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay tila ginigising ang isang parte ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Ang aroma ng yeast, mantikilya, at asukal na unti-unting pumuno sa apartment ay parang isang pabango mula sa nakaraan. Isang pabango ng seguridad, pagmamahal, at tahanan. Nang inilabas niya ang unang batch ng ensaymada mula sa luma at maliit na oven, ang kulay nito ay perpektong gintong kayumanggi. Mainit, malambot, at mabango. Napangiti si Hiraya. Isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Kinaumagahan, bago siya pumasok sa trabaho, ginising niya si Sinag. "Anak, tikman mo ang ginawa ni Mami." Kumuha si Sinag ng isang piraso, kinagatan ito, at ang mga mata niya ay nanlaki sa sarap. "Wow, Mami! Ito na po ang pinakamasarap na cake sa buong mundo," sigaw nito habang puno pa ang bibig. "Gawa pa po kayo, Mami. Gawa pa po kayo ng marami." Ang mga salitang iyon, ang purong kagalakan sa mukha ng kanyang anak, ay mas matamis pa kaysa sa anumang papuri na natanggap niya sa buong buhay niya. Iyon ang naging gatong sa apoy na nagsisimula ng mag-alab sa kanyang puso. Bago umalis, binalot niya ang ilang piraso ng ensaymada at kinatok ang pinto ng katabing apartment, kung saan nakatira si Aling Nena, isang matandang byuda. "Aling Nena, para po sa inyo. Pasensya na po kung maingay kami kagabi." Tinanggap ito ng matanda ng may ngiti. "Naku, salamat Hira. Ang bango naman nito." Nang hapon na iyon, pag-uwi niya mula sa karinderya, pagod at amoy pawis, sinalubong siya ni Aling Nena sa pasilyo. "Hira Hija," tawag nito. "Diyos ko, saan mo nabili ang ensaymada na iyon? Ang sarap! Parang gawa ng anghel. Bibili pa sana ako." Ngumiti si Hiraya. "Ako po ang gumawa niyon, Aling Nena." Natigilan ang matanda, tila hindi makapaniwala. Pagkatapos ay tinitigan niya si Hiraya at isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. "Hija," sabi nito, "bakit hindi mo ito ibenta? Kung gagawa ka ulit bukas, ako ang unang bibili sa'yo. Sigurado ako, magugustuhan din ito ng mga iba nating kapitbahay." Ang mungkahi ni Aling Nena ay tumagos sa puso ni Hiraya. Ibenta ito? Ang isang simpleng ensaymada na gawa sa isang maliit na kusina? Bigla, isang maliit na binhi ng isang ideya ang naitanim sa kanyang isipan. Isang ideyang maaaring magbago ng lahat. Ang mungkahi ni Aling Nena ay parang isang binhing itinanim sa isipan ni Hiraya. Sa buong magdamag, habang naghuhugas siya ng pinggan sa karinderya, iyon ang kanyang iniisip. Ang ideya ay nakakatakot. Paano kung walang bumili? Paano kung malugi lang siya? Ngunit mas nakakatakot ang isiping habambuhay na lamang siyang maghuhugas ng pinggan na ang kinabukasan ni Sinag ay mananatiling nakasabit sa isang maliit na sahod. Kaya, sa kakarampot na naipon niya mula sa paghuhugas ng pinggan sa loob ng 2 linggo, at sa tulong na rin ni Linda, gumawa siya ng desisyon. Susubukan niya. Ang balita ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na eskinita. Ang tahimik na si Hiraya, ang bagong salta na laging nakayuko, ay magtatayo ng isang maliit na tindahan ng tinapay. Ang komunidad ng Barangay Mapayapa, na sanay sa pagtutulungan, ay agad na nag-alok ng tulong. Si Mang Carding, isang karpintero na kapitbahay nila, ang nagboluntaryong gumawa ng isang maliit na mesang kahoy at isang estante. Si Aling Nena naman ang nagbigay ng isang lumang payong na pantakip sa araw. Si Linda ang tumulong sa pagpipinta ng isang maliit na karatula. "Anong ipapangalan natin dito, Hira?" tanong ni Linda habang hawak ang brotsa. Napaisip si Hiraya. Tumingin siya sa paligid.
sa mga taong tumutulong sa kanya ng walang hinihintay na kapalit, sa munting espasyo na malapit nang maging katuparan ng isang bagong pangarap. Ito ay higit pa sa isang tindahan. Ito ang kanyang kanlungan, ang kanyang ligtas na lugar. Hiraya's Haven, mahinang sagot niya. Chon binyen ko Hiraya. At sa loob lamang ng isang araw, sa harap ng apartment ni Linda, isang munti ngunit kaaya-ayang pwesto ang nabuo. Puno ito ng pag-asa, pagod, at pasasalamat. Ang unang araw ng pagbubukas ng Hiraya's Haven ay puno ng kaba. Maaga pa lang ay nagluto na si Hiraya ng kanyang espesyal na ensaymada at Spanish bread. Ang samyo ng bagong lutong tinapay ay kumalat sa buong eskinita, isang imbitasyon na mahirap tanggihan. Ang kanyang unang customer, syempre, ay si Aling Nena, na bumili ng 1 dosena. Sumunod ang iba pang mga kapitbahay. Ang mga driver ng tricycle na dumaraan. Ang mga nanay na pauwi galing palengke. Nang tanggapin ni Hiraya ang mga unang bayad, ang mga lukot na perang papel ay parang kayamanan sa kanyang palad. Iba ito sa perang bigay ni Dante. Ito ay kanya. Pinagpaguran niya. Bawat sentimo ay may kwento ng kanyang pagsisikap. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagsapit ng hapon, pag-uwi ni Sinag mula sa eskwela, nanlaki ang mga mata nito sa tuwa. "Wow, Mommy! May store na po tayo." "Oo, anak. Atin ito," sagot ni Hiraya, sabay yakap sa anak. Mula noon, naging katuwang niya si Sinag. Pagkatapos ng kanyang homework, buong pagmamalaki siyang uupo sa tabi ni Hiraya, mag-aabot ng supot sa mga customer o magpupunas ng mesa. Ang makita ang ngiti at pagmamalaki sa mga mata ng kanyang anak ay sapat ng kabayaran sa lahat ng kanyang pagod. Ang buhay nila ay unti-unting nagkaroon ng bagong ritmo. Sa umaga, si Hiraya ay naghahanda at nagbebenta ng tinapay. Sa gabi, pagod man, masaya siyang nakikipagkwentuhan kay Sinag habang kumakain sila ng hapunan. Ang apartment ni Linda ay hindi na lamang isang pansamantalang tuluyan. Ito ay naging isang tahanan na puno ng tawanan at samyo ng pag-asa. Nawala na ang dating Hiraya na laging nakayuko. Napalitan ito ng isang babaeng may kumpiyansa, isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pag-aayos ng mga bagong lutong pandesal, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang tunog ng isang makina ng mamahaling sasakyan. Isang makintab at itim na sedan, isang modelong karaniwan mong makikita sa mga kalsada ng Villa Esmeralda, ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng kanyang munting pwesto. Tumigil ang tawanan ng mga bata. Napahinto sa paglalakad ang mga dumaraan. Lahat ng mata ay napako sa sasakyan na tila isang itim na hiyas sa gitna ng mga batong buhangin. Bumukas ang pinto sa passenger side. Dahan-dahang lumabas ang isang pares ng stiletto heels, sinundan ng isang perpektong hubog ng binti. At pagkatapos, ang buong katawan. Nanlamig ang dugo ni Hiraya. Kilala niya ang tindig na iyon. Kilala niya ang buhok na iyon. Si Celestine Romero, nakasuot ng isang eleganteng puting damit, ay tumayo roon na parang isang diyosa na napadpad sa lupa. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Dahan-dahan itong naglakad palapit, ang bawat hakbang ay tila isang insulto sa simpleng kalsada ng barangay Mapayapa. Huminto ito sa harap mismo ni Hiraya. Tiningnan nito ang maliit na estante, ang lumang payong, ang sulat kamay na karatula, at ang suot ni Hiraya na simpleng duster at apron. Isang ngiting mapanghusga ang gumuhit sa kanyang perpektong pulang mga labi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga usyoserong kapitbahay. "Aba, tingnan mo nga naman," panimula ni Celestine. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring awa. Ang dating ginang Madrigal, heto na pala ngayon ang pinagkakaabalahan para mabuhay. Nakakaawa ka naman. Ang mga salitang binitawan ni Celestine
ay parang lason na naiwan sa hangin, matagal bago tuluyang maglaho. Pag-alis ng kanyang magarang sasakyan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa eskinita. Ang mga kapitbahay na kanina'y masayang nakikipagkwentuhan ay ngayoy nag-iiwasan ng tingin, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pinilit ni Hiraya na ngumiti para sa kanyang mga customer, para kay Sinag na nakatayo sa kanyang tabi. Ngunit pakiramdam niya ay isa iyong maskarang babasagin anumang sandali. Nang gabing iyon, kahit ubos ang kanyang paninda, walang saya sa kanyang puso. Ang tagumpay ay panandalian lamang. Alam niya, sa pagdating ni Celestine, nagsimula na ang tunay na laban at hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga dating bumabati sa kanya nang may ngiti ay ngayoy tila may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Habang nag-aabot siya ng sukli sa isang customer, narinig niya ang bulungan mula sa dalawang babaeng nakapila sa likod. Siya raw yung asawa ng mayamang negosyante na ipinagpalit sa kabit. Nako, kawawa naman. Pero teka, narinig ko sa kabilang kanto, kaya raw iniwan yan kasi magastos at hindi marunong mag-alaga ng pamilya. Baka mamaya, yung mga paninda niyan, hindi rin malinis. Parang mga karayom na tumusok sa kanyang puso ang bawat salita. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili. Ngunit ano ang sasabihin niya? Anumang salita mula sa kanya ay magmumukha lamang pagdadahilan. Kaya pinili na lamang niyang manahimik, lunukin ang sakit, at magpatuloy na magtrabaho. Ngunit ang mga bulungan ay simula pa lamang. Nang sumunod na araw, dalawang lalaking magaspang ang itsura at hindi pamilyar sa lugar ang bastos na lumapit sa kanyang pwesto. Kumuha sila ng Spanish bread, kinagatan ito, at pagkatapos ay idinura sa sahig sa harap ng iba pang mga customer. Ano ba to? Panis na tinapay ang tinitinda mo, sigaw ng isa. Gusto mo ba kaming malason? At parang may buhok pa yung isa, dagdag ng kasama nito, habang itinuturo ang tinapay na hawak. Natigilan si Hiraya. Alam niyang sariwa ang kanyang mga produkto. Alam niyang malinis ang kanyang paghahanda. Pasensya na po, pero bagong luto po lahat yan ngayong umaga, mahinahon niyang paliwanag. Sinungaling, ibalik mo ang bayad namin. Gumawa sila ng eksena. Nagkalat, nagmura, at tinakot ang iba pang mga customer na noon ay nagsimula ng mag-alisan. Walang nagawa si Hiraya kundi ibalik ang kanilang pera para lamang umalis na sila. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang takot at pagdududa ay naipinta na sa isipan ng kanyang mga suki. Ang dating masayang pila sa Hiraya's Haven ay unti-unting umikli. Ang dating nauubos na paninda pagsapit ng tanghali ay ngayoy marami pang natitira kahit maggagabi na. Ang kaunting kita na pinagkakasya niya para sa kanilang pagkain at sa mga susunod na sangkap ay nababawasan. Ang pag-aalala ay nagsimulang maging isang mabigat na panggabing kumot. Isang gabi, habang tinititigan niya ang mga natirang tinapay sa estante, napaluhan na lamang siya. Ang hirap. Sobrang hirap. Parang bawat hakbang niya paakyat ay may isang kamay na humihila sa kanya pabalik sa putik. Ngunit nang makita niya si Sinag na gumuguhit sa isang papel, isang larawan ng kanilang dalawa na nagbebenta ng tinapay na may malaking ngiti, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng magpatalo sa mga kasinungalingan. Kung ayaw nilang maniwala sa salita, ipapakita ko sa kanila. Bulong niya sa sarili. Kinaumagahan, ginulat ni Hiraya ang kanyang mga kapitbahay. Inilabas niya ang kanyang maliit na mesa kung saan siya nagmamasa. Inilabas niya ang kanyang malinis na mixing bowl, ang kanyang mga sariwang sangkap, harina, itlog, mantikilya. Doon mismo, sa harap ng lahat, sa gilid ng maalikabok na kalye, nagsimula siyang magmasa ng harina para sa panibagong batch ng ensaymada. Ginawa niyang open kitchen ang kanyang munting pwesto.
Noong una, nagtataka ang mga tao. Ngunit habang pinapanood nila ang malinis at maingat na mga kamay ni Hiraya, ang dedikasyon sa bawat paghalo at pagmasa, ang pagdududa sa kanilang mga mata ay unti-unting napalitan ng paghanga. Nakita nila ang katotohanan. Nakita nila ang hirap at pagmamahal na ibinubuhos niya sa bawat piraso ng tinapay. Si Aling Nena ang unang lumapit. Pabili nga ng 10 hira. Para makita ng mga tsismosang yan kung gaano kakalinis magtrabaho. Sumunod ang iba pa. Ang dating na walang mga customer ay dahan-dahang bumalik. Ang kanyang katapatan at tapang ay mas naging mabisa kaysa sa anumang paninira. Sa pagtatapos ng araw na iyon, hindi lang ang kanyang paninda ang naubos, kundi pati ang mga kasinungalingang ikinalat ni Celestine. Nakahinga ng maluwag si Hiraya. Ito ay isang maliit na tagumpay, ngunit para sa kanya, ito ay napakalaki. Habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit, isang lalaking naka-unipormeng puti at may dalang brown envelope ang huminto sa kanyang tapat. Hindi ito customer. Ikaw po ba si Genge Hiraya Alcantara, may-ari ng Hiraya's Haven? Formal na tanong nito. Opo, ako nga po, sagot ni Hiraya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Iniabot ng lalaki ang sobre. Mula po ito sa Municipal Health Office, isang abiso para sa isang biglaang sanitary inspection na isasagawa bukas ng umaga. Kailangan niyo pong ihanda ang inyong mga papeles at ang inyong lugar. Nabitawan ni Hiraya ang basahang hawak niya. Ang kanyang puso, na kanina lang ay puno ng tagumpay, ay biglang kinabahan ng todo. Tiningnan niya ang sobre. Nakatatak doon ang opisyal na selyo ng gobyerno. Isang sanitary inspection para sa isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada? Alam niya. Alam na alam niya kung sino ang may kagagawan nito. Sa penthouse suite ng isang 5-star hotel na may tanawin ng buong syudad, ang buhay para kay Dante Madrigal ay dapat sanay perpekto. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Celestine ang laging sumasalubong sa kanya. Ang bawat gabi ay puno ng champagne, mga party kasama ang mga elite, at ang init ng isang batang katawan sa kanyang tabi. Ito ang buhay na pinangarap niya. Malaya, kapana-panabik, at walang responsibilidad. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may isang bagay na unti-unting nag-iiba. Ang tamis ay dahan-dahang napapalitan ng isang lasang hindi niya maintindihan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang gabi, habang nag-uusap sila tungkol sa isang bagong business venture, iminungkahi ni Dante ang isang konserbatibong investment sa isang subok ng kumpanya. Ngunit umiling si Celestine. Masyadong mabagal yan, mahal. Malambing nitong sabi habang hinahaplos ang kanyang dibdib. I have a better idea. May bago at maliit na tech company. High risk, yes. But the returns? Sky high. Trust me. May parte sa isip ni Dante na nagsasabing mag-ingat. Bilang isang bihasang CEO, alam niya ang panganib ng mga biglaang investment na too good to be true. Ngunit kapag tinititigan siya ni Celestine ng kanyang mga matang nangaakit, kapag ibinubulong nito sa kanyang tenga ang mga salitang gusto niyang marinig, ang lahat ng kanyang business acumen ay tila naglalaho. Sa huli, pumayag siya, isinantabi ang sariling pag-iisip para lamang pasayahin ito. Pagkatapos noon, naging mas madalas na ang pakikialam ni Celestine sa kanyang negosyo. Nagre-rekomenda ito ng mga taong dapat i-hire, mga kontratang dapat unahin. At bawat pagtutol niya ay sinasagot nito ng isang matamis na halik at ng mga salitang, I just want what's best for us, Dante, para sa future natin. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa isang mamahaling restaurant, sinubukan niyang tanungin ito tungkol sa pamilya nito. Alam mo, Celes, ang dami mo nang alam tungkol sa akin. Pero ikaw, hindi ka masyadong nagkwekwento tungkol sa'yo. Saan ka ba lumaki? Anong trabaho ng mga magulang mo? Biglang nagbago ang anyo ni Celestine. Ang ngiti nito ay nawala, napalitan ng isang malamig na ekspresyon.
Wala na sila. At ayokong pag-usapan ang nakaraan. Maikli nitong sagot, bago mabilis na ibahin ang usapan. Naramdaman ni Dante ang pader na biglang itinayo nito sa pagitan nila. Isang pakiramdam ng pagkainis ang gumapang sa kanya. Para silang dalawang estranghero na naglalaro ng bahay-bahayan. Kilala ba niya talaga ang babaeng ito? Ang pagdududa ay lalong lumalim ng isang gabi habang naliligo si Celestine na iwan nitong bukas ang kanyang laptop. May pumasok na isang email, hindi sinasadya, nasulyapan ito ni Dante. Ang subject, Romero Holdings, Phase 2. Romero? Pamilyar ang pangalang iyon. At bakit may Phase 2? Hindi na niya napigilan ang sarili. Ikilik niya ang email, ngunit bago pa niya ito mabasa, isang sigaw ang narinig niya mula sa banyo. Dante, what are you doing? Mabilis na lumabas si Celestine, nakabalot lamang sa isang tuwalya. Ang mukha nito ay hindi na mukha ng isang anghel. Galit. Puno ng pagbabanta. Mabilis nitong isinara ang laptop. Don't you ever touch my things again. I just saw the email. Anong ibig sabihin ng Romero Holdings? Tanong ni Dante, sinusubukang itago ang kanyang kaba. It's nothing. Isang lumang business ng pamilya. Huwag mo nang isipin yon. Sabi ni Celestine, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Mula noon, hindi na nawala ang kaba sa dibdib ni Dante. Ang penthouse suite ay hindi na parang paraiso, para na itong isang gintong hawla. Nagsimula siyang maalala ang kanyang dating buhay. Ang tahimik na gabi sa Villa Esmeralda, ang amoy ng niluluto ni Hiraya, ang mga kwentuhan nila habang umiinom ng kape sa umaga. Simple, boring, kung iisipin noon. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay parang isang nawawalang kapayapaan. At si Sinag, ang kanyang anak, kailan niya huling nakausap ang bata? Ni hindi niya alam kung saan sila nakatira ngayon? Isang matinding kirot ng pagkakasala ang biglang sumuntok sa kanyang sikmura. Anong klaseng ama siya? Isang hapon, dala ng isang impulsong hindi niya maintindihan, minaneho niya ang kanyang kotse papunta sa direksyon ng dati nilang bahay. Ngunit hindi siya doon dumiretso. Sa halip, tinahak niya ang daan papunta sa barangay Mapayapa kung saan niya nalaman mula sa isang source na nakatira ang kaibigan ni Hiraya. Hindi niya kailangang magtanong. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang nakatint na sasakyan, nakita niya. Isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada, isang babaeng nakasuot ng apron, abala sa pagbebenta. Si Hiraya, ang dating eleganteng asawa niya na sanay sa mga sosyal na pagtitipon, ay naroon ngayon sa ilalim ng init ng araw, nagbebenta ng tinapay. Ngunit may kakaiba sa kanya. Wala ang lungkot na inaasahan niyang makita. Sa halip mayroon siyang dignidad, mayroon siyang lakas. Bawat galaw niya ay may determinasyon. At sa tabi niya, masayang nagpupunas ng mesa si Sinag. Nag-init ang mga mata ni Dante. Isang pinaghalong emosyon, pagsisisi, panghihinayang, at isang kakatwang paghanga ang bumalot sa kanya. Ito ang pamilyang sinira niya. Ito ang buhay na tinalikuran niya para sa isang ilusyon. Napahampas siya sa manibela. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman ang tunay na pagkatao ni Celestine Romero. Pagbalik niya sa kanyang opisina, tinawagan niya ang isang numero sa kanyang pribadong telepono. Ang numero ng pinakamagaling na private investigator na kilala niya. Ricardo, wika niya sa kabilang linya, ang kanyang boses ay seryoso at mababa. May ipapahanap ako sa'yo, lahat. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Celestine Romero. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Hiraya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang malaking batong nakadagan dito. Inihanda niya ang kanyang munting pwesto. Nilinis niya ang bawat sulok, isinaayos ang bawat sangkap
sa malilinaw na lalagyan at inihanda ang kanyang mga papeles, ang kakarampot na business permit na nakuha niya sa tulong ni Linda. Nang dumating ang dalawang sanitary inspector, isang lalaki at isang babae na may seryosong mga mukha, ang buong eskinita ay tila huminto sa paghinga. Si Aling Nena ay naglabas ng kape para kay Hiraya. Si Mang Carding ay nakatayo sa di kalayuan, nagbabantay. Ang buong komunidad ay naging kanyang mga personal na bantay. Sinuri ng mga inspektor ang lahat, ang paraan ng kanyang paghuhugas ng kamay, ang kalinisan ng kanyang mga kagamitan, ang temperatura ng kanyang maliit na oven. Bawat tanong nila ay sinagot ni Hiraya ng may katapatan at kumpiyansa. Ang kanyang open kitchen na setup na nagsimula bilang isang paraan para labanan ng tsismis ay naging kanyang pinakamalaking depensa, walang maitatago. Pagkatapos ng halos isang oras na tila isang buong araw, nag-usap ang dalawang inspektor sa isang tabi. Tumingin sila kay Hiraya. Bumuntong hininga ang babaeng inspektor. Ginang Alcantara, panimula nito, at napapikit si Hiraya, handa sa pinakamasamang balita. Congratulations! Hindi lang pasado ang iyong pwesto, kundi maaari ka naming gawing ehemplo sa iba pang maliliit na food business sa barangay na ito. Isang malakas na hiyawan ng tuwa ang umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Napaluha si Hiraya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat at ginhawa. Niyakap niya si Aling Nena at Linda. Ang kanyang mga kapitbahay ay pumalakpak. Sa araw na yon, napatunayan niyang ang katotohanan at ang suporta ng komunidad ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang masamang balak. Ang Hiraya's Haven ay hindi lamang nakaligtas, ito ay naging mas matatag. Mandehe. Habang nagdiriwang ang isang maliit na komunidad sa barangay Mapayapa, sa loob naman ng isang malamig at malawak na opisina sa Makati, ang mundo ni Dante Madrigal ay malapit ng gumuho. Nakatitig siya sa kanyang telepono, naghihintay sa tawag ni Ricardo. Halos isang linggo na ang nakalipas mula nang utusan niya itong imbestigahan si Celestine. At bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang hindi mapakali. Nang sa wakas ay tumunog ang telepono, agad niya itong sinagot. Ricardo, anong nalaman mo? Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Boss, mas malalim to kaysa sa inaakala natin. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ni Dante. Boss, ang tunay niyang pangalan ay hindi Celestine Romero, sabi ng investigador. Ang totoo niyang pangalan ay Celestina Romero. Siya ang nag-iisang anak ni Ferdinand Romero. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang pangalang iyon. Ferdinand Romero, ang pangalan ng pinakamalaking karibal ng kanyang ama sa negosyo, 20 taon na ang nakalipas. Isang pangalan na matagal nang nalibing sa limot. Isang alaala ang biglang bumalik sa isipan ni Dante. Isang batang Dante na nakikinig sa pag-uusap ng kanyang ama sa telepono, ipinagmamalaki kung paano niya pinulot sa kangkungan ang Romero Holdings sa pamamagitan ng isang hostile takeover. Naalala niya ang pagdiriwang ng kanyang ama, ang tagay ng champagne para sa pagbagsak ng isang karibal. Boss, natatandaan niyo ba? Patuloy ni Ricardo. Pagkatapos bumagsak ng kumpanya nila, nagpakamatay si Ferdinand Romero. Ang kanyang asawa ay namatay din sa sakit sa puso makalipas ang 1 taon. Naiwan ang anak nilang si Celestina, na noon ay mga 16 na taong gulang pa lamang. Nanlamig ang buong katawan ni Dante. Ang kamay niyang may hawak ng telepono ay nagsimulang manginig. Teka, yung investment na pinasok ko, yung tech company, sinuri ko rin po yun, boss. Ang Vestatech Solutions, kung saan nyo inilagak ang halos 70% ng liquid assets ng Madrigal Corp, ay isang shell corporation. Ang mga may-ari sa papel ay mga dummy,
Pero nang tinuntun ko ang daloy ng pera, lahat ay bumabalik sa iisang holding company, ang CR Holdings. Ang CR ay para sa Celestina Romero. Nabitawan ni Dante ang telepono. Tumama ito sa sahig nang may malakas na kalabog. Isang bitag. Lahat ng ito ay isang bitag. Ang pagakit sa kanya. Ang paghiwalay nila ni Hiraya. Ang pagkuha ng bahay. Ang bawat investment. Ang bawat desisyon sa negosyo. Lahat ay parte ng isang napakatagal at napakadetalyadong plano. Hindi ito pag-ibig. Ito ay paghihiganti. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Kailangan niyang makita si Celestine. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanya. Pagdating niya sa penthouse, naabutan niya itong nagbubuhos ng alak sa isang kopita, nakangiti na para bang walang anumang problema sa mundo. Mahal, ang aga mo yata. Bati nito. Hindi pinansin ni Dante ang paglalambing nito. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at takot. Sino ka ba talaga? Ang nangiti sa mga labi ni Celestine ay hindi nagbago. Ako si Celestine, ang babaeng mahal mo. Huwag mo akong lokohin, sigaw ni Dante. Celestina Romero, anak ka ni Ferdinand Romero, hindi ba? Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang pagkukunwaring tamis ay nawala, napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Hindi ito umimik. Itinagay nito ang kopita sa kanyang labi at dahan-dahang uminom, tila ninanamnam ang sandaling iyon. Ang katahimikan nito ay ang kumpirmasyon. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Dante. Ang kanyang galit ay napalitan ng desperasyon. Bakit mo ginawa to? Dahan-dahang ibinaba ni Celestine ang kopita. Tinitigan niya si Dante ng diretso sa mata. At pagkatapos isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting walang anumang bakas ng pagmamahal, kundi purong tagumpay ng isang matagal ng plinano. Simula pa lang ito, Dante. Wika nito, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Magbabayad ka sa kasalanan ng ama mo. Ang mga salita ni Celestine ay parang isang hatol ng kamatayan. Sa mga sumunod na araw, napanood ni Dante ang unti-unting pagguho ng imperyong ipinundar ng kanyang ama at pinalago niya sa loob ng maraming taon. Ito ay mabilis, brutal, at perpektong isinagawa. Ang lahat ay nagsimula sa isang emergency board meeting. Pumasok si Dante sa conference room na inaasahang makakakuha ng suporta mula sa mga taong matagal na niyang kasama. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay mga mukhang malamig at walang emosyon. Dante, panimula ni Mr. Velasco, ang pinakamatandang miyembro ng board, isang malaking porsyento ng assets ng kumpanya ang nailipat sa Vesta Tech Solutions nang walang sapat na due diligence. At ngayon, nalaman naming ang Vesta Tech ay nag-file na ng bankruptcy. Isang-isang nagsalita ang mga miyembro. Bawat isa ay may dalang masamang balita. Ang mga stock ng Madrigal Corp ay bumabagsak. Ang mga investor ay nagwi-withdraw. Ang bangko ay tumatawag para sa mga utang. At sa kasagsagan ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Pumasok si Celestine, hindi bilang isang bisita kundi bilang isang reyna na handang sakupin ang kanyang kaharian. Sa likod niya ay ang kanyang mga abogado. Magandang umaga sa lahat, bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Bilang bagong majority shareholder ng Madrigal Corp, sa pamamagitan ng CR Holdings na siyang bumili sa lahat ng utang ng kumpanyang ito, narito ako para ipaalam ang mga pagbabago. Lahat ay natigilan. Si Dante ay napatingin sa kanya, hindi makapaniwala. Paano? Simple lang, Dante. Sagot ni Celestine, isang ngiting mapait ang nasa kanyang mga labi. Habang abala ka sa pag-ibig, abala ako sa negosyo. Sa loob lamang ng isang oras, natapos ang lahat. Si Dante Madrigal ay tinanggal bilang CEO at pinatalsik mula sa board. Ang lahat ng kanyang shares ay wala ng halaga.
Ang kanyang pangalan, na dati kinikilala at iginagalang, ngayon naging simbolo ng kabiguan. Umalis siya sa gusaling iyon na parang isang multo. Bumalik siya sa penthouse, umaasang doon man lang ay makakahanap siya ng kahit anong matitira. Ngunit ang lugar ay halos wala ng laman. Ang mga mamahaling damit, alahas at gamit ni Celestine ay wala na. Ang natira na lamang ay ang malamig na katahimikan at ang amoy ng kanyang kasakiman at katangahan. Iniwan siya nito. Gaya ng pag-iwan niya kay Hiraya. Gabi. Natagpuan ni Dante ang sarili sa isang mumurahing bar sa isang madilim na eskinita, isang lugar na hindi niya papasukin noon. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na. Ang kanyang buhok ay magulo. Umiinom siya ng murang beer, sinusubukang lunurin ang sakit at kahihiyan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang pangalan ni Hiraya. Ilang beses niyang sinubukang pindutin ang call button, ngunit sa bawat pagkakataon, binabawi niya ang kanyang kamay. Anong sasabihin niya? Na tama ito? Na nagsisisi siya? Na kailangan niya ng tulong? Ang kanyang pride, kahit durog na, ay humahadlang pa rin sa kanya. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, sa barangay Mapayapa, ang mundo ni Hiraya ay puno ng liwanag at pag-asa. Pagkatapos ng sanitary inspection, dumami ang kanyang mga customer. Ang Hiraya's Haven ay naging usap-usapan. Hindi lang dahil sa masarap na tinapay, kundi dahil na rin sa kwento ng katatagan ng may-ari nito. Isang hapon, habang abala siya sa pagbebenta, isang dalagang may dalang malaking kamera ang lumapit. Hi! Kayo po ba si Aling Hiraya? I'm Chloe, a food blogger. Narinig ko po ang kwento nyo at ang galing daw po ng ensaymada nyo. Pwede ko po bang i-feature? Pumayag si Hiraya, kahit na may halong kaba. Kinuhanan ni Chloe ng litrato ang kanyang mga produkto, ang kanyang munting pwesto, at maging siya habang nagmamasa. Kinausap siya nito tungkol sa kanyang inspirasyon, sa kanyang mga pangarap. Makalipas ang 2 araw, habang nag-aayos siya ng paninda, humahangos na lumapit si Linda. Hawak ang cellphone nito. Hira! Hira! Tingnan mo! Ipinakita nito ang isang sikat na food blog. Sa pinakaitaas, naroon ang isang magandang litrato ng kanyang ensaymada. Ang headline, Hiraya's Haven, ang kanlungan kung saan ang pag-asa ay niluluto sa puso. Binasa ni Hiraya ang artikulo. Puno ito ng papuri. Isang hiyas na nakatago sa puso ng barangay Mapayapa. Hindi lang tinapay ang kanyang tinda, kundi kwento ng pagbangon. Bawat kagat ay lasang pagmamahal ng isang ina. Nag-init ang mga mata ni Hiraya. Ang kanyang simpleng gawa ay nabigyan ng pagkilala. Sa comment section, daan-daang tao ang nagtatanong kung saan sila matatagpuan. At ang sorpresa ay hindi pa natapos doon. Kinahapunan, isang official-looking na sobre ang dumating para sa kanya. Galing ito sa Philippine Chamber of Commerce for Women Entrepreneurs. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, isang formal na imbitasyon. Congratulations, Miss Hiraya Alcantara. You have been nominated for this year's Female Startup Entrepreneur of the Year Award. Nabitawan ni Hiraya ang sulat. Ano to? Hala, Hira! Naka-nominate ka sa isang award. Sigaw ni Linda sa tuwa. Hindi makapaniwala si Hiraya. Mula sa paghuhugas ng pinggan, sa pagbebenta sa gilid ng kalsada, at ngayon, ito? Niyakap niya si Sinag na noon ay katabi niya. Anak, tingnan mo. May award si Mommy. Ngunit ang kaligayahan, tulad ng dati, ay tila may kasamang anino. Habang nagdiriwang sila sa kanilang munting tagumpay, at si Sinag ay masayang naglalaro ng kanyang bola malapit sa bangketa, isang malakas at nakabibinging tunog ang biglang pumunit sa masayang hapon. Ang tunog ng biglaang pagpreno ng isang motorsiklo.
Sinundan ito ng isang sigaw. Isang sigaw ng isang bata. Sinag! Ang puso ni Hiraya ay tila tumigil sa pagtibok. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isang eksenang magiging kanyang pinakamasamang bangungot. Ang kanyang anak, nakahandusay sa kalsada. Ang sigaw ni Hiraya ay sumabay sa ingay ng eskinita. Ang mundo ay tila bumagal. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na katawan ni Sinag na nakahiga sa semento, hindi gumagalaw. Ang bola nito ay gumulong palayo na parang isang nawawalang pangarap. Mabilis siyang tumakbo, hindi alintana ang mga taong nagsisigawan, ang driver ng motorsiklo na natataranta. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sinag! Anak! Gumising ka! May dugo sa noo ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Isang takot na mas matindi pa kaysa noong palayasin siya sa sarili niyang pamamahay. Ito ang kanyang buhay. Ang kanyang hininga. Kung mawawala si Sinag, mawawala na rin siya. Sa tulong ng mga kapitbahay, mabilis nilang naisakay sa tricycle si Sinag at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ang bawat segundo ng biyahe ay parang isang walang katapusang paghihirap. Yakap-yakap ni Hiraya ang kanyang anak, ibinubulong ang lahat ng panalangin na alam niya. Diyos ko, huwag po ang anak ko. Sa emergency room, ang bawat tunog, ang pagbip ng mga makina, ang pag-iyak ng ibang pasyente, ang mahinang bulungan ng mga nurse, ay dumadagdag sa kanyang pagkataranta. Pinaghintay siya sa labas habang inaasikaso ng mga doktor si Sinag. Naupo siya sa isang malamig na upuang metal. Ang kanyang damit ay may bahid ng dugo ng kanyang anak. Doon, sa ilalim ng matinding liwanag ng ospital, nagsimulang maglaro ang mga paano kung sa kanyang isipan. Paano kung hindi na lang niya itinayo ang Hiraya's Haven? Paano kung nanatili na lang siyang naghuhugas ng pinggan? Paano kung mas binantayan niya si Sinag sa halip na maging abala sa pag-aasikaso sa mga customer? Kasalanan ko to. Ang mga salitang iyon ay umaling-aungaw sa kanyang isip. Ako ang may kasalanan. Sa sobrang paghahangad kong patunayan ang sarili ko, sa sobrang paghahangad kong bumangon, napabayaan ko ang nag-iisang bagay na pinakamahalaga sa akin. Naging abala ako sa pagbebenta, sa pagtanggap ng papuri, sa nominasyon sa isang award na ngayon ay parang isang walang kwentang basura. Dumating si Linda, humahangos at may luha sa mga mata. Niyakap siya nito. Magiging okay din siya, Hira. Malakas si Sinag. Ngunit hindi maalis ni Hiraya ang sisi sa kanyang sarili. Ang tagumpay ay naging isang sumpa. Pagkalipas ng isang oras, na parang isang buong buhay, lumabas ang doktor. Ginang Alcantara? Tumayo si Hiraya. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Doc, kumusta po ang anak ko? Kalmado lang po, sabi ng doktor. Nagtamo siya ng minor concussion at ilang mga galos, pero stable na siya. Ang pagkahandusay niya ay dahil sa pagkagulat at sa impact. Kailangan lang nating obserbahan sa loob ng 24 oras, pero he will be fine. Napakaswerte ng anak niyo. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Hiraya. Napaluhod siya sa sahig, umiiyak ng husto, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Buhay ang anak niya. Magiging maayos din siya. Nang payagan na siyang pumasok sa silid, nakita niya si Sinag na natutulog ng mahimbing sa kama. May benda ito sa noo. Hinaplos niya ang pisngi nito, marahan, na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. At para sa kanya, ito nga. Naupo siya sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng anak. Kinuha niya ang kanyang telepono. At doon, nakita niya ang resulta ng huling atake ni Celestine. Ang food blog na pumuri sa kanya ay puno na ngayon ng mga komento. Yan ba yung nanay na hinahayaan lang maglaro ang anak sa kalsada? Naging pabaya simula ng sumikat.
Kawawang bata. Mas mahalaga pa yata ang pagbebenta ng tinapay kaysa sa kaligtasan ng sariling anak. Dapat imbestigahan niya ng DSWD. Ang dating papuri ay napalitan ng paninisi. Ang kanyang kwento ng inspirasyon ay naging isang kwento ng kapabayaan. Ito na ang pinakamasakit na dagok. Sinisira hindi lang ang kanyang negosyo, kundi ang kanyang pagkatao bilang isang ina. Nabitawan niya ang telepono. Wala na siyang lakas na lumaban. Paano pa siya babalik sa Hirayas Haven? Paano pa niya haharapin ang mga taong hahatol sa kanya? Paano pa niya tatanggapin ang isang award kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng kanyang anak? Tumingin siya sa bintana ng ospital. Sa labas, madilim na. Parang ang kanyang mundo. Nawala na ang lahat. Ang dangal. Ang tiwala ng tao. Ang kapayapaan ng isip. Ang natira na lang ay ang takot at ang pakiramdam ng kabiguan. Susuko na siya. Para kay Sinag, susuko na siya. Habang abala siya sa kanyang madilim na pag-iisip, bumukas ang pinto ng silid. Bumuntong hininga si Sinag at dahan-dahang iminulat ang mga mata. "Mami!" Mahinang tawag nito. Agad na lumapit si Hiraya. "Anak, gising ka na. Anong masakit sa'yo?" Umiling si Sinag. Kahit na bakas pa rin ang sakit sa mukha nito. Tumingin ito sa kanya. "Mami, huwag ka na pong umiyak." Hinawakan ni Hiraya ang pisngi ng anak. "Kasalanan ko to, anak. Patawarin mo si Mami." "Hindi po," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Hindi niyo po kasalanan. Mami, proud po ako sa inyo. Proud po ako sa Hirayas Haven." Ang mga salitang iyon mula sa kanyang munting anak ay parang isang liwanag na tumagos sa kadiliman. At habang nakatitig siya sa mga mata ni Sinag, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Isang pamilyar na anino. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon, sa may pintuan ng silid, si Dante. Ang dati nitong makisig na anyo ay wala na. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang muka ay payat, at may bakas ng ilang araw na hindi pag-aahit. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kayabangan, ay ngayoy puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Hiraya mula sa kanya. Isang malalim, durog, at desperadong pagsisisi. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay kay Sinag na nasa kama. At sa isang boses na basag at nanginginig, sinabi niya ang mga salitang matagal nang dapat niyang sinabi. "Hiraya, I'm sorry." Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Dante na parang isang basag na pangarap. Isang salitang matagal nang hinintay ni Hiraya, ngunit dumating sa panahong wala na itong bigat, wala nang halaga. Tumingin siya sa lalaking dating hari ng kanyang mundo. Ang aroganting CEO ay wala na. Ang natira ay isang lalaking talunan, isang anino ng kanyang dating sarili. Walang galit sa puso ni Hiraya. Wala ring awa. Ang naramdaman lang niya ay isang malamig na kawalan. "Umalis ka na, Dante?" Mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Sinag na para bang isang hangin lang si Dante na dumaan. Ngunit hindi umalis si Dante. Sa halip, dahan-dahan itong lumuhod sa sahig ng ospital, sa harap niya, sa harap ng lahat. "Hiraya, pakinggan mo ako. Pakiusap." Ang eksena ay nakaagaw ng pansin ng ilang nurse. Ngunit hindi ito inalintana ni Dante. Ang kanyang pride, na minsan ay kasing taas ng kanyang mga gusali, ay ngayon ay abo na lamang sa sahig. "Hindi lang ako ang may kasalanan dito," nanginginig niyang sabi. "Lahat ng ito, may plano. Isang bitag." At doon, sa gitna ng amoy ng antiseptic at katahimikan ng gabi, ikinuwento ni Dante ang lahat. Ang tunay na pangalan ni Celestine. Ang paghihiganti nito para sa kanyang ama na si Ferdinand Romero. Ang pagsira nito sa Madrigal Corp, ang bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon.
Nakinig si Hiraya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Ngunit nang marating ni Dante ang huling bahagi ng kanyang kwento, isang bagay ang nagbago sa loob niya. At ang aksidente ni Sinag! Humikbi si Dante. Hiraya, hindi ako naniniwalang aksidente yon. Masyadong perpekto ang tiempo. Kasabay ng nominasyon mo. Kasabay ng pag-angat mo. Ito ang huling tira niya. Para durugin ka. Para sirain ang lahat sa'yo, gaya ng ginawa niya sa akin. Isang biglaang apoy ang nag-alab sa dibdib ni Hiraya. Ang sisang nararamdaman niya para sa sarili ay biglang nagbago ng direksyon. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang pagbisita ni Celestine, ang mga paninira, ang sanitary inspection, at ngayon ang anak niya. Ginamit ang kanyang anak. Ang malamig na kawalan ay napalitan ng isang nagbabagang galit. Isang galit na hindi nakakasira, kundi isang galit na nagbibigay lakas. Tumayo siya. Tiningnan niya si Dante na nakaluhod pa rin. Tumayo ka, utos niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Hindi ko kailangan ng paumanhin mo. Hindi ko rin kailangan ng awa mo. Ang kailangan ko lang ay umalis ka na. Hindi niya tinanggap ang paghingi nito ng tawad, ngunit hindi na rin niya naramdaman ang bigat ng galit para dito. Isa na lamang itong leksyon mula sa nakaraan. Ang kanyang tunay na kalaban ay iba. Kinabukasan, pagkatapos masigurong maayos na ang kalagayan ni Sinag sa pangangalaga ni Linda, umalis si Hiraya. Ngunit hindi siya pumunta sa Hiraya's Haven. Sumakay siya ng bus, naglakbay papunta sa puso ng Makati. Naglakad siya papasok sa isang pamilyar na gusali. Ang gusali ng Madrigal Corp. Ang mga guwardya at empleyado ay napatingin sa kanya, ang simpleng babae mula sa barangay Mapayapa na buong tapang na naglalakad sa gitna ng kanilang mundo. Hindi siya huminto hanggang sa marating niya ang pinakatuktok na palapag, ang dating opisina ni Dante. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Celestine, nakaupo sa silya ng CEO, tila isang reyna sa kanyang trono. Ngumiti si Celestine nang makita siya. Look what the cat dragged in. Anong ginagawa ng panadera dito? Hindi na tinag si Hiraya. Lumapit siya, huminto sa harap ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Alam ko na ang lahat, Celestina. Ang pagbanggit sa kanyang tunay na pangalan ay nagpabago sa ngiti ni Celestine. Ginamit mo ang anak ko, diretsang sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Maaari mong kunin ang pera, ang kumpanya, ang lalaki. Lahat ng yan ay mga bagay lang na napapalitan. Pero sa oras na dinamay mo ang anak ko, tinapos mo na ang laro. Tumawa si Celestine, isang tawang walang saya. At anong gagawin mo? Magrereklamo ka sa pulis? Walang ebidensya, Hiraya. Katulad mo, wala kang laban. Mali ka, sagot ni Hiraya, habang nakatitig ng diretso sa mga mata nito. Dito, sa loob ng opisinang ito, hindi na siya ang asawang umiiyak. Isa siyang inang nagnginggit-ngit. Nanalo ka laban kay Dante dahil ang kahinaan niya ay ang kasakiman at kayabangan. Pero hinding-hindi ka mananalo sa akin. At bakit naman? May pang-aasar na tanong ni Celestine. Dahil ang pinaglalaban ko ay pagmamahal. Matatag na sagot ni Hiraya. At ang sayo ay galit. At sa huli alam nating dalawa kung alin ang mas malakas. Tumalikod si Hiraya at naglakad palabas. Iniwan si Celestine na natigilan sa kanyang upuan. Pag-uwi niya, hindi na siya ang Hiraya na gustong sumuko. Isang bagong apoy ang nag-aalab sa kanya. Kinuha niya ang imbitasyon para sa awards night. Tinitigan niya ito. Ito na ang kanyang entablado. Ito na ang kanyang sandata. Gagamitin niya ang kanyang kwento, ang kanyang boses. Dumating ang gabi ng Women of Strength Awards. Sa tulong ni Linda, nakahanap si Hiraya ng isang simple ngunit eleganteng bestida mula sa isang ukay-ukay. Pumasok siya sa grand ballroom ng isang hotel, isang lugar na pamilyar sa kanya noon, ngunit ngayon ay parang ibang mundo. Nakita niya si Dante sa isang sulok, mag-isa at nakayuko.
Sa kabilang dako, nakita niya si Celestine, maganda at makamandag, nakikipag-usap sa mga maimpluwensyang tao. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng karamahan, isang digmaang walang salita. Umupo si Hiraya sa kanyang mesa, ang kanyang puso ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa determinasyon. And now, sabi ng MC sa entablado, for the Female Startup Entrepreneur of the Year Award, a woman whose story has inspired thousands, a story of rising from the ashes, the award goes to isang sandaling katahimikan. Miss Hiraya Alcantara of Hiraya's Haven. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Tumayo si Hiraya. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig. Naglakad siya papunta sa entablado. Bawat hakbang ay isang patunay ng kanyang pagbangon. Mula sa sahig ng banyo, mula sa paghuhugas ng pinggan, mula sa sahig ng ospital. Tumayo siya sa harap ng mikropono, hawak ang tropeyo, at humarap sa daan-daang mukha na nakatingin sa kanya. Kasama na roon ang mukha ng lalaking sumira sa kanya at ang mukha ng babaeng sumubok na durugin siya. Ang liwanag mula sa spotlight ay nakakasilaw. Sa harap ni Hiraya ay isang dagat ng mga mukha, mga estranghero, mga negosyante, mga mamamahayag. Ngunit sa lahat ng mga iyon, ang isipan niya ay nakatuon lamang sa isang mukha na nasa unang hilera ng manunood. Si Sinag, na nakaupo sa tabi ni Linda, ang mga mata nito ay nagniningning sa paghanga. Huminga ng malalim si Hiraya. Hinawakan niya ng mahigpit ang malamig na tropeyo. Ito na iyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. Maraming salamat po sa parangal na ito. Isang malaking karangalan na hindi ko sukat akalain. Naghanda siya ng isang talumpati, isang listahan ng mga pasasalamat. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa ilalim ng liwanag, alam niyang hindi iyon ang kailangan niyang sabihin. Ang kailangan niyang ibahagi ay ang katotohanan. Marami po ang nagtatanong kung ano raw po ang sikreto sa tagumpay ng Hiraya's Haven. Pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ay lumibot sa buong ballroom. Hindi po ito isang espesyal na sangkap o isang sikretong resipe. Ang sikreto po ay ang pagbagsak. Isang bulungan ang maririnig mula sa mga manunood. Nagsimula po ang Hiraya's Haven hindi sa isang pangarap, kundi sa isang bangungot. Nagsimula po ito sa gabi kung kailan nawala sa akin ang lahat. Ang tahanan, ang seguridad, at ang aking pagkatao. Nagsimula ito sa sahig ng isang banyo, kung saan naramdaman kong wala nang natitira sa akin kundi mga basag na piraso. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kinaroroonan ni Dante. Nakita niyang nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya. Nagsimula po ako sa paghuhugas ng pinggan. Ang aking mga kamay na dati sanay sa luho ay natutong kumapal at masugatan. At mula doon, sa tulong ng isang lumang kwaderno mula sa aking ina at sa suporta ng isang komunidad na yumakap sa akin, itinayo ko po ang isang munting pwesto, isang kanlungan, ang Hiraya's Haven. Ngumiti siya. Isang ngiting may bakas ng sakit, ngunit puno ng tapang. Pero hindi po naging madali ang pagbangon dahil may mga pagkakataon sa buhay na kapag sinusubukan mong tumayo, may mga taong mas gugustuhing makita kang nakaluhod. May mga taong handang gumamit ng kasinungalingan, paninira, at lason para lamang hilahin ka pabalik sa putik. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumipat, dumapo, at nanatili kay Celestine. Nakita niyang nanigas ito sa kanyang upuan, ang peking ngiti ay naglaho sa kanyang mukha. Hindi niya binanggit ang pangalan nito. Hindi na kailangan. Sinubukan po nilang sirain ang aking negosyo. Sinubukan nilang sirain ang aking reputasyon. At ang pinakamasakit sa lahat, dito, nanginig ang boses ni Hiraya, ngunit hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa nag-uumapaw na damdamin, sinubukan nilang sirain ang aking pagiging ina.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang bawat isa ay nakikinig, ramdam ang bigat ng bawat salita. Pero may isang bagay po silang hindi naintindihan. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang kanyang boses ay muling tumatag. Ang isang babae, ang isang ina, kapag inilagay mo sa sulok, kapag kinuha mo ang lahat sa kanya, hindi siya basta-basta susuko. Lalaban siya. Hindi gamit ang pera o kapangyarihan. Lalaban siya gamit ang puso. Tumingin siyang muli kay Sinag. Ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito po ay para sa aking anak na siyang nagsilbing aking liwanag sa pinakamadilim na gabi. Ito po ay para sa bawat babaeng minsay nadapa, sinaktan, at minaliit, ngunit piniling bumangon at lumaban. Inangat niya ang tropeyo, at higit sa lahat, ito po ay para sa kapatawaran. Nagulat ang marami, kasama na si Dante. Natutunan ko po na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagyaman o ang pagsikat. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat patawarin ang mga nanakit sa iyo, kundi dahil karapat-dapat kang maging malaya. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa kanila. Ito ay isang regalong ibinibigay mo sa iyong sarili, ang regalo ng kapayapaan. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng liwanag, naramdaman ni Hiraya na isang mabigat na kadena ang nalaglag mula sa kanyang puso. Nang matapos ang kanyang talumpati, hindi agad pumalakpak ang mga tao. May ilang segundong katahimikan na parabang sinasariwa ng lahat ang kanyang mga sinabi. At pagkatapos, isang tao ang tumayo at pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa ang buong ballroom ay umaling-awngaw sa isang malakas at taus-pusong palakpakan. Tumayo silang lahat, nagbibigay pugay hindi sa isang negosyante, kundi sa isang babaeng may hindi matatawarang lakas. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Hiraya si Celestine na mabilis na tumayo at nag-walk out, ang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Sa kabilang banda, nakita niya si Dante. Nakatayo pa rin, pumapalakpak, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luha ng kahihiyan, pagsisisi, at marahil, isang kislap ng paghanga. Ngunit hindi na mahalaga sa kanya ang reaksyon nilang dalawa. Ang mahalaga ay ang ngiti at luha ng kagalakan sa mga mata ni Sinag. Bumaba siya ng entablado at sinalubong ang mahigpit na yakap ng kanyang anak. Pagkatapos ng seremonya, habang naghahanda na silang umuwi ni Linda at Sinag, isang anino ang humarang sa kanilang daan. Si Dante. Hindi ito lumapit kay Hiraya. Sa halip, lumuhod ito sa harap ni Sinag. Anak! Ngunit hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Tumingin si Hiraya sa kanya, hindi na may galit, kundi may isang bagong pag-unawa. Hahayaan na niyang ang tadhana ang humusga sa kanya. Ang mahalaga, malaya na siya. Ngunit bago pa sila tuluyang umalis, humarap si Dante kay Hiraya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hiraya, hindi ako hihingi ng pangalawang pagkakataon para sa ating dalawa. Alam kong wala na akong karapatan. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong maging isang ama para kay Sinag. Kahit iyon na lang. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hiraya's Haven ay hindi na lamang isang maliit na puwesto sa gilid ng kalsada. Isa na itong maliit, ngunit kilalang bakery cafe sa puso ng barangay Mapayapa. Ang dating lumang payong ay napalitan na ng isang proper na bubong. Ang mga mesang kahoy ay nadagdagan. At sa loob, ang dating apartment ni Linda, na ngayon ay inuupahan na ni Hiraya, ay naging isang mainit at kaaya-ayang lugar kung saan ang amoy ng bagong lutong tinapay ay laging salubong sa mga customer. May mga plano na rin para sa unang branch sa isang kalapit na bayan. Ang tagumpay ay naging matamis, ngunit hindi nito binago si Hiraya.
Siya pa rin ang Hiraya na personal na nagmamasa ng harina tuwing umaga, na nakikipagkwentuhan sa kanyang mga suki, at na ang pinakamahalagang bahagi ng araw ay ang pagsundo kay Sinag sa eskwela. Ang tanong ni Dante noong awards night ay hindi niya sinagot agad. Pinag-isipan niya ito, hindi para kay Dante, kundi para kay Sinag. Alam niyang may karapatan ng kanyang anak na magkaroon ng ama, at may karapatan din si Dante na subukang bumawi sa kanyang mga pagkukulang, kaya pinayagan niya. Tuwing Sabado ng hapon, dumarating si Dante. Hindi na nakakotse. Naglalakad na lamang ito mula sa sakayan ng jeep. Simple na lamang ang kanyang kasuotan. Ayon sa balita, nagtatrabaho na ito ngayon bilang isang financial consultant sa isang maliit na kumpanya, nagsisimulang muli mula sa ibaba. Ang unang pagkikita nila ni Sinag ay naging mahirap. Si Dante ay hindi alam kung paano kikilos, si Sinag naman ay nahihiya. Ngunit unti-unti, sa bawat pagbisita, sa bawat paglalaro sa parke, sa bawat pagtulong sa homework, nabubuo ang isang tulay sa pagitan nilang dalawa. Tinitingnan sila ni Hiraya mula sa malayo, mula sa bintana ng kafe, na may isang maliit at tahimik na ngiti. Ang kanyang puso ay payapa. Ang pagpapatawad ay nagbigay daan sa paghilom. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa mesa ng kafe, isang customer ang lumapit sa kanya. Isang lalaking may mabait na ngiti, isang regular na customer na laging bumibili ng kape at ensaymada tuwing umaga. "Hiraya," sabi nito. "Matagal ko nang gustong sabihin, humahanga ako sa'yo. Kung okay lang sa'yo, gusto sana kitang ayain lumabas minsan, mag-dinner o manood ng sine." Napangiti si Hiraya. Isang tunay at magaan na ngiti. Noon, ang ganitong imbitasyon ay magbibigay sa kanya ng kaba. Ngayon, nagbigay ito sa kanya ng isang mainit na pakiramdam. "Salamat, Miguel," sagot niya. "Pero sa ngayon, masaya na muna ako dito. Siguro, sa ibang panahon." Hindi niya isinara ang pinto, ngunit hindi rin siya nagmadali. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natutunan niyang maging buo at masaya sa sarili niya. Ang kaligayahan niya ay hindi na nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki. Tungkol naman kay Celestine, nalaman na lang ni Hiraya mula sa mga balita na ipinagbili na nito ang Madrigal Corp sa isang foreign investor at umalis na ng bansa. Nanalo ito sa kanyang paghihiganti, ngunit sa huli, wala rin itong nahanap na kapayapaan. Naiwan itong mag-isa, dala ang bigat ng galit na binuhat niya sa loob ng maraming taon. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pagtuturo kay Sinag kung paano magrolyo ng masa para sa pandesal, biglang nagsalita ang bata. "Mami, mahal niyo pa po ba si Daddy?" Natigilan si Hiraya sa tanong. Tumingin siya sa kanyang anak, sa mga matang puno ng kuryosidad. Huminga siya ng malalim. "Minahal ko ang daddy mo, anak." "Sobra," panimula niya. "Siya ang naging parte ng buhay ko, at dahil sa kanya, dumating ka. Pero ang mga tao, nagbabago. Ang pagmamahal nagbabago rin. Ngayon, ang pagmamahal ko sa daddy mo ay iba na. Mahal ko siya bilang ama mo." "Pero hindi na po kayo magkakabalikan?" Umiling si Hiraya at ngumiti. "Hindi na, anak. Dahil ang tahanan natin ngayon, ito na. Tayong dalawa." Niyakap ni Sinag ang kanyang ina. "Okay lang po, Mami. Masaya po ako dito." Sa sandaling iyon, sa loob ng kanilang maliit na cafe, sa gitna ng amoy ng harina at pagmamahal, naramdaman ni Hiraya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera o ibigay ng sinumang lalaki. Ito ay kaligayahang itinayo niya mula sa sarili niyang mga kamay, mula sa sarili niyang lakas. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang hapon ay payapa. Ang mga tao ay nagdaraan, may kani-kaniyang kwento. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagpipinta ng kulay kahel sa kalangitan, isang simbolo ng pagtatapos, ngunit isa ring pangako ng isang bagong umaga. Hindi ito isang fairy tale na nagtatapos sa isang kasal.
Ito ay isang kwento ng totoong buhay. Isang kwentong nagtatapos sa isang ngiti. Isang ngiting malaya, payapa, at buo. Natagpuan na ni Hiraya ang kanyang tunay na kanlungan. Hindi sa isang mansyon, hindi sa piling ng isang lalaki, kundi sa loob ng kanyang sariling puso. Sa pagtatapos ng ating kwento, naway baunin natin ang aral na iniwan ni Hiraya. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karangya ang ating buhay o kung gaano tayo kamahal ng iba. Ito ay nasusukat sa ating kakayahang bumangon sa bawat pagbagsak, na hanapin ang liwanag sa gitna ng kadiliman, at higit sa lahat, ang matutunang mahalin at patawarin ang ating sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Hiraya. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanyang paglalakbay. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH!